Kung ikaw ay talentado ka, hayop ka. Talentado kang hayop ka. Ha? Ha? Inuulit ko. Kung talentado kang hayop ka. Ha? Kung talentado kang hayop ka, sumali ka na sa Bongbong Song Cover Contest. Pag hindi kayo sumali, sa akin lahat ng prize, 10,000. Sarap. Ayan, nandyan. Ayan na, nasa pin comment. Ayan, susunod si Mama Lalaine magpapapin yan. Ayan, sali kayo, Bongbong. Huwag kailangan po may nag-submit. Kailangan may video. Hindi pwedeng walang video. Ang dami nag-submit eh. Kailangan po may video. Hindi pwedeng boses lang. May video kayo, kinakanta nyo. Kaya nga cover song eh. Okay? Andiyan po yung email, nyolobunchit@gmail.com. Mananalo kayo ng 5K sa first prize. 3K sa second prize. 2K sa third prize. Hindi pa natin alam kung madadagdagan natin. Meron din daw tayong pinakamataas yung views. Tingnan natin. So, i-email mo na yan kung talentado kang hayop ka. Okay? Paano sumali? Iko-cover mo lang yung bongbong sa abot ng makakaya mo. Then, magbibideo ka. Para nagbibideo ka lang. Para nagbibideo ka lang. May video ka yan dun sa kabilang channel. Video ka lang. Tapos, pag maganda ang ano mo, mananalo ka na ng 5K. Email mo na yan. Diyan, nandyan, nasa pin comment. Okay? 5K, 3K, 2K. Pag walang sumali, tandaan nyo, sa akin ang 10,000. Yun ang kasunduan eh. Pag wala daw sumali, bahala na ako sa 10,000. Eh, syempre sa akin na yun. Ayaw nyo eh. Diba? Okay? Hindi pwede voice lang. Kailangan, kasi syempre hindi po pwede voice lang. Malay nyo, pinakanta nyo lang. Okay? Para walang duga. Kailangan, nakikita po kayo. Kasi, pag malay nyo, pinakanta nyo sa iba, lugi naman po yung iba. Kailangan, fair tayo. All fair and square. Root of 32. Okay? Bawat hakbang. Ganon. Okay! Sira yung cellphone, ang gawin mo, bumili ka ng VHS o kaya Betamax. Mura lang yon. Mura lang yon. Lalo na yung Betamax, mura lang yan. Bali alam ko 10 piso lang yan, 2 Betamax na yon. Tapos may sausawan na kasama, mamili ka, suka o yung ketchup. Ma'am Arya, nasa kabila po. Nasa kabila sa Nyolo. Nandun po. Bali, i-comment ko na lang dito. Okay? Nasa kabila po. Okay, sali na kayo. Ano pa hinihintay nyo? Sali na. Dagdag trabaho ko lang kayo eh. Alam mo, dagdag trabaho lang yan sa akin eh. Para sa inyo lang yan eh. Eting, dagdag trabaho lang yan eh. Okay, may natuwa kasi sa atin eh. Dagdag trabaho na naman sa akin to eh. Kaya sumali na kayo. Mag-submit na kayo.
Pag hindi kayo nag-submit within 2 weeks, bahala kayo, sa akin talaga yung pera. Ha? Antiks. Ang hirap talaga. Paulit-ulit na ako. Sinabing may video, nagpasa, walang video. Puro kanta lang. Ang talaga. Oh. May video. Tigas naman ang ulo nyo. Paulit-ulit na tayo eh. Yung mga nagpasa, may video. Kulit ng ulo nyo eh. Bawal walang video. Okay, paulit-ulit na ako eh. Alright ha. Ayan ha. Ayan ha. Sumali na kayo. Ha? Kaya nga eh. Mga ibengay. Nagdag trabaho. Siyempre okay lang yan. Okay lang yan. Ha? Para sa inyo yan. Pambawi sa inyo. At nga pala, kapag ano po, may nagsabi pa dito na kapag marami gumaganda, lalakihan daw yung price. Tingnan natin kung marami po kayo sasali. Okay? Alright. Huwag natin kalimutan. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas. Okay, dating 25, dating 20, dating 15, at nung nakaraang linggo, 13. Ngayon po, pasok na tayo sa top 11! Maraming salamat sa inyo at huwag niyo pong kalimutan suportahan. Yolo, pabati sister ko, ang number 1 pod mo, Tess Joneda. Belated happy birthday. O parang pupunta nga yun dito, Tess Joneda, maputi yung buhok, tapos maraming varicose vein. Happy birthday, Tess Joneda. Ha? Happy birthday sa'yo, Tess Joneda. Okay, happy birthday sa'yo. Enjoy your day, Tess Joneda. Okay, huwag kalimutan magtina, huwag kalimutan uminom ng vitamin B1 at B2. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Ayan, top 11 na po ang bumbero ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo at sa mga OFW na nag-PM sa akin na binoto po nila ang ABP. Maraming salamat po sa inyo. Ang panalo po ng ABP ay panalo ng mahihirap na Pilipino. Ang panalo ng ABP ay kapakinabangan ng mga bumbero pagkat may isasaayos na po natin ang ating mga volunteer na bumbero na matagal na pong halos kawawang mga bayani sapagkat ang dami pong nangyayari. Nakaraan po may sunog na naman sa Quezon City. Nakita niyo naman po yung responde. 'Di ba? Sinisisi pa rin ng mga bumbero. Ang tagal-tagal daw. Kita mo, wala. Paano hindi? Tingnan niyo po yung sitwasyon na gano'n. Ang tagal-tagal. Hindi naman matagal kasi nga, ang mga bumbero po, naghahanap pa yan ng mga volunteer. Paano na lang po walang volunteer? Wala po. Ubus na yung bahay nyo. Wala tayong bumbero. Joe Flores, salamat, kinakampanya mo. Okay. Tandaan po natin, pag naupo po ang bumbero ng Pilipinas, number 11 na po tayo, tandaan nyo po, if ever maupo ito, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Kung may problema kayo, ilalapit ko po kayo. At kung hindi tayo pakinggan, sisiraan natin to. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning Ayan na, nakita nyo po ha. Kasi tignan nyo naman po. Hindi ko naman kinukumpara. Tignan nyo ha. Ang probinsyano. Hindi mo alam sino yung mga probinsyano. Gabriela,
Hindi mo alam kung sino yung mga babae. Hindi ko naman kinukumpara. O, turismo. Hindi mo alam sino yung mamasyal. Diba? Bayan muna. Hindi mo alam anong bayan yan. Ilocos ba? Ilocos ba? O anong bayan yan, di ba? Eh dito, ABP, ang bumbero ng Pilipinas. Alam mo, bumbero. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Bumbero ng Pilipinas. Ano binoto nyo si Roger apparently sa party list? Ba't naman apparently? Kala ko ba ABP tayo? Trexie Villa, mag-subscribe kayo dyan ha. Andiyan po si Trexie Villa. Mag-subscribe po kayo. Sana makapasok talaga yung ABP. Kasi po, syempre, pinopromote ko yan. Magre-request ako dyan. Ayun talagang natin. Pag nag-request tayo dyan, kailangan nyo ng mga fire extinguisher. I-request ko po talaga yan. Pag di natin yan, pag di tayo nagsisirahan ko talaga ABP. Sisirahan ko yan. Diba? Sabihin ko, it's not you, it's me. Diba? Diba? Tama, Alice Duran, may punto tayo. Tignan nyo po tignan nyo yung mga party list. Bayan muna. PBP, sino ba yung mga yan? Abante Bisdak, hindi mo alam kung sino yung mga yan. Pero pag sinabi mo ang bumbero ng Pilipinas, alam mo agad benepisyo ng bumbero. Diba? Kasi tayo po bilang mas marami ang mahihirap, light materials po, ang mga bahay, kailangan po talaga sa atin may nakaantabay na bumbero. Lagi yung tatandaan, huwag yung kakalimutan mga kanguso, ang inyong bahay o ang inyong tinitiran. Yan po ang inyong dugot pawis, pinaghirapan. At kung sakasakaling masunugan kayo, paano na yan? Kung walang bumberong rumisponde sa inyo mga kanguso. Ubos ang pinagputahan nyo. Ubos ang pinagpaguran nyo. Napakasakit. Kuya Eddie. Okay, kaya huwag na kalimutan, ABP 134 sa darating na Mayo, napakalapit na. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. At bago tayo magpatuloy sa itim ang kulay ng mga taksil, itim ang kulay ng mga libag. Itim ang kulay ng piyatos, squid flavor. Bago natin ano yun yan, ipapaalala ko muna po sa inyo. Nakakalimutan kasi ni BP Sara, yung mga aligasyon niya. Anong petsa na? 7 months ago to. Gusto naming malaman sa'yo, BP Sara, nasaan na si Martin Romualdez na pinagbintangan mo tungkol saan? Sa DepEd budget na singit-singit. Wala pa rin. Pakinggan nyo yung sinabi niya. Kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Yan po, 7 buwan na. Asa na ang ebidensya? Akala niya yata nakakalimutan natin. Yung mga press conference niya kada 2 days. Nasaan ebidensya mga DDS? Where? 7 buwan na. Wala pa rin. May singit-singit. Eto, pakinggan nyo. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo,
September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Oy, walang pakialam sa pera! Fake news! Fake news na naman! Walang pakialam sa pera! Fake news yan, Sara. Kung wala kang pakialam sa pera, ba't di ka mag-explain? Di ba? Alam mo, araw-araw kami nagkakali survey. Grabe. Galit na mga tao sa'yo. Galit na galit mga tao. Sobra ka. Parinig ko lang sa'yo, Sara. Parinig ko lang kay Sara yung sabi ng mga tao. Halimbawa lang, bigyan ka lang kita ng sample. Grabe, galit na galit sa'yo yung mga tao. Pag sila daw, kulong kagad, ikaw di ka nag-e-explain. Oh. Sir, magsisurvey lang po ako. Ano pong masasabi niyo doon sa 15 million pesos na dinonate daw ni BP Sara o binigay sa AFP Youth Summit? Pero napag-alaman po ng Kongreso ay libre po pala ito. May masasabi po kayo dyan? Yun. Oo, alam ko yun. Ano nga yun eh. Pinabalik na dyan pa yung Kongreso na ayun daw ang nagano, putang ina mo, Sara. Oh? Ba't di mo na lang aminin na ikaw din ang kumuha ng pera na yun? Kaya nga, Ano yung kaban ng bayan eh. oo nga sir, di ba? Pera ng taong bayan yun eh. Sir, if ever po, meron kayong chance na bigyan nyo ng message si BP Sara Duterte, ano po masasabi nyo sa ginawa niyang to? Para sa akin kasi dapat sagutin niya. Kung hindi niya naman kaya sagutin, umalis na lang siya sa pwesto niya na yun. Kaya umuwi na lang sa kanila. Sa Davao. Oo, sa diba? Kung hindi niya masasagot yung mga ganun. Kasi ano niya yun, obligado niya sagutin yun. Kasi Oo. siya ang nasasakdal dun eh. Ano na lang siya, leader ng Toda Tricycle. Oo, sa mga franchise na mga ano, takoyaki. O, kita mo, magtinda ka na lang daw ng takoyaki. Diba? Total octopus ka naman, puset, magtinda ka na lang ng takoyaki. Ito lang po ang ito lang po talaga ang opisyal na parang wala siyang accountability sa pera ng taong bayan. Hanggang ngayon wala pa tayong paliwanag. Ang ibabalik sa'yo, akusasyon din. Usang ama talaga. Tatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din niya, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulitan niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Nakatarget nga eh. Bumili ka ng computer, tanga! Boba ka talaga eh. Napapadali ang trabaho. Ano yun sa pagbili mo ng bangko? Silya? Computer? Tanga? Bobo? Paano ganyang ginagawa mo sa Davao? Dito hindi pwede, nasa national ka, engot. Yung confidential ban, binibili yan, informasyon. Ginawa mo, binili mo ng bangko, silya, tatanga-tanga. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds.
At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba. Alam mo, tanga ka talaga, Sare. Tanga ka eh. Yung pinanggalingan mo kasi walang confidential funds. Kaya wala kang karapatan magreklamo, engot. Dahil si Lenny, wala siyang confidential funds. Nung dumating ka, nagkaroon. Kaya nagtataka ka kung bakit ka tinanggalan. Kasi nga greedy ka. Sa totoosin lang, either tanggalin yan, dapat hindi ka maghinanakit. Kasi si Lenny, natapos niya ang katungkulan niya, wala siyang confidential funds. Heidi Gutierrez, thank you. Isipin mo, 'di ba? Binigyan ka ng confidential funds. Sana isipin mo rin na pwede ring alisin sa'yo, given the fact. Kasi nabubuhay ang Office of the Vice President ng matagal nang walang confidential funds. Diba? Anong sabi ng Kongreso? Tried and tested na ang Office of the Vice President noon pa man, wala ka pa, sa Davao ka pa nagnanakaw, walang confidential funds. Nung dumating ka lang, putek, bumabaha ng confidential funds at hindi lang bumabaha, putek, kapantay mo ang ibang mga AFP, PMP, 500 million, grabe ang confidential funds, 125 million, at ikaw din ang pinakamabilis. Biro mo yung PMP, yung 100 million nila, ilang buwan nila ginagastos. Ilang buwan ginagastos ng PMP yun ha, yun ang required na magkaroon ng confidential funds. Pero yung almost 100 million o 200 million nila, ilang buwan ang tinatagal, depende pa sa operation. Samantalang ikaw, wala ka namang kwenta. 11 days na ubus mo. Tapos magpapaawa effect ka na ikaw pa ang biktima. Sa totoo lang, wala ka naman dapat confidential funds. Kung tanggalin man yan ni speaker o ni Saldico o whatever it is, walang confidential funds ang OBP, naawa lang sa iyo si BBM. Nakiusap ka lang kay BBM, nabigyan ka ng 250 million. Ngayon, inapprove ni BBM 125. Tapos sinamantala mo na ng sinamantala. Pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Block. Kahit bumulong pa ang China, bumulong-bulong. Makabayan Black, lahat bumulong. Kahit sino bumulong. Kapag tinanggalan ka, huwag kang magreklamo. Walang confidential funds ang OBP. Impactita ka. Kahit sino bumulong. Gusto mo, umalulong ka pa kay Sulaika. Wala kayong confidential funds. Ha? Wala kayong confidential funds, Sara. Tandaan mo yan. Tumatakbo ang OBP freely without confidential funds. Tandaan mo yan. Ha? Ikaw lang naman ang vice presidente na kinurakot mo lahat. Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. Kaya na naman ikaw, MPA, pero tatay mo, PDP, ikaw, Dila Betlog, Konghei Pacquiao. Ayan na naman to, Sara.
Hindi ka na naman tama, pamali. Lagi kayo galit MPA komunista National People's Army. Pero lahat yan mas malaki. Communist of China. Diba? Lagi kayo bato MPA. Pamali. Pamali. Ha? Bakit Chinese Communist Party? Ano ba yan? Mas madami, mas malaki. Kayo dila itlog. Di ba? MPA na naman. Dadivert mo na naman sa MPA. Dadivert. Kawawa yung NPA sa'yo. Kawawang kawawa. Parang yung China, hindi komunista, no? Alam mo, hindi mo matatanga yung mga Pilipinong may utak eh. Natatanga mo lang mga DDS. MPA kayo, naggalit kayo sa MPA. Tatay mo, dinilaan yung betlog ni Xi Jinping. Kay ikaw, si Baste, si Pulong, tigilan nyo kami. Banat boy, mag-subscribe kayo dyan ha. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Hindi atake yon. Tandaan mo palagi, uulitin ko. Wala kang confidential funds ang Vice President. Itatak mo sa sentido mong malabnaw. Ha? Wala kang confidential funds dapat. Nakiusap ka kay BBM. Ngayon, kung tatanggalin yan, wala kang karapatan magalit. Dahil napapatakbo ang OBP ng walang confidential funds. Hindi lang naman ikaw ang naging vice presidente sa Pilipinas. Ang dami na nagdaan. At kung titignan mo ang record nila, wala silang confidential funds. Ikaw lang ang impactita demonyita. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagbo-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin, na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Oo, makapal naman ang mukha mo nun. Hindi ka na nga nag-e-explain. Diba? Ang kapal naman ang mukha mo nun. Kung gagamitin mo pa yon, natural wag na. Kasi nabuko ka na eh. Pag ginamit mo pa, lalo ka mabubuko. Diba? Sobrang naman kapal ang mukha mo nun. Diba kitang-kita na ng Congress tsaka ng Commission Audit yung disallowance mo eh. Tapos gagamitin mo pa. Abay, iba na yung mukha mo nun. Diba? Matindi. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Inamin mo na rin. Anong inamin mo na rin na, kahit anong tama? Tama ba yung binili mo ng bangko? Silya, computer? Kala ko ba attorney to? Kala ko ba attorney to? Sabi ng DDS, attorney yan. Si BP Sara, attorney yan. Ano sabi ni Lottie?
Mami Sara, di ba attorney ka, Mami Sara? Yun yung inapi ang aming Mami Sara. Kasi attorney siya. Graduate siya bilang attorney. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ng confidential funds. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. Tanga ka pala eh. Paano hindi ka tatanungin? Hindi mo pinapaliwanag. Tanga. 90% daw ng mga tanong. Ganun talaga yun eh. Ganun talaga yun, Sara. Kung yung Supreme Court nga nagbabase ng desisyon sa mga dating desisyon. Oh. Oh, di ba? Yung mga attorney ginagawa nila sa Supreme Court lalo na. In the case of Nyolo versus Nyolo versus confidential funds, ganun. Ayun ang basihan nila eh. Kahit nakalipas na yon, di ba? Yun ang basihan nila eh. Ngayon dito sa Congress hearing, wala kang pakialam sa tatanungin nila. Either nung umpisa ka, either nung gitna na, or bandang uli ng term mo. Kasi sinusukat doon yung accuracy ng utilization mo ng confidential funds. Yun ang sinusukat doon eh. Hindi naman sinusukat doon kung magkano lang yung budget. Hindi naman sinusukat doon na natapos mo na yung paggastos. Wala sa usapin yon. Ang usapin doon, kung paano mo nagastos, madadagdagan ba, mababawasan, matatanggal. Yan ang usapin doon. So yan yung explanation ko, mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Kita mo? Bakit daw tayo magka-question and answer? Di umamin na. Ayaw niya sumunod sa batas. Di ba? Umamin na siya. Hindi talaga mga Duterte sumusunod sa batas. Di ba? Nasa batas yun, scrutinize mo eh. Kukwestiyonin mo eh. Wala naman nasabi sa batas na skip the question and answer. Tanga ka pala eh. Pag meron sa konstitusyon noon sa batas, pag meron sa konstitusyon sa batas, gagawin natin yun. Pero wala naman nakalagay doon. In the Article 4, letter A, skip the question. Wala namang ganun sa konstitusyon eh. Di ba? Bawal magtanong, ipasa mo lang. Pumunta ka sa Xerox machine. Walang ganun sa konstitusyon. Boba ka. Tapos, alam naman natin lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Ay, boba talaga. Si Martin Romualdez talaga. Speaker siya eh. Boba talaga. Ano gagawin ni speaker? Subukan mo, may budget o kaya may hearing. Pag walang pinapan ni Romualdez, tignan mo kung mangyayari. Yung BICAM, pag walang pirma ni Romualdez, tignan mo kung may mangyayari. Ano gagawin ni Romualdez? Speaker siya eh. Nasa konstitusyon yun. Bago ma-aprobahan ng budget, pipirmahan ni speaker. Boba! Bago ka pumunta sa presidente, kailangan may pirma ni speaker, pirma ni Chis Escudero, Senate. Subukan mo magpumirma si speaker.
Tingnan mo kung ma-approve. Boba. Si Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon. Sino gusto mo? Si Dan Fernandez? Pogi yun. Gusto na ito si Pulong. Si Pulong. Gusto yata niya, si Pulong na lang. Si Pulong na lang magdesisyon para makatakas yung mga pagnanakaw mo. Ibang klase. Boba talaga to. Madam Vice President, it seems that there's this great plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi doon ng let's stick to our plan. And you also called that person po. Can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na, meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation. Tanga ka pala eh. Siyempre, may PowerPoint. Bakit? Ano masama sa PowerPoint? Ano masama sa PowerPoint, Sarah? Ginastos, ikaw na rin nagsabi. 2023, 2024. So may data na sila. Oh, ikaw na nagsabi. Ang tinatakil nila ay 2022, 2023. Nakalipas nyo na. So may data na sila. Oh, nilagay nila sa PowerPoint. Boba ka! May PowerPoint na sila. Ingitera ka, wala kayong projector? Pati projector sa Kongreso pinagseselosan mo? Ha? Pati projector? Ikaw na rin nagsabi na ikaw ay inaatake doon sa confidential funds mo na 2022, 2023. Oh, ilalagay nila sa projector yun. Ilalagay nila sa PowerPoint. May present nila. Kaya nga PowerPoint eh. Application yun for presentation. Boba. Meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon. Basta mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo... Nasaan? Pero nasaan? Nasaan ang ebidensya mo? Congresswoman lang. Madali ako magsabi niyan eh. Ito. Ito nga pala si Sarah. Magnanakaw to. Madali. Pero hindi mo mabanggit yung congresswoman. Hindi mo mabanggit yung mga kaibigan mo. Wala kang dokumento. Puro daldal. Diba, Elvira? Tama. Kuda-kuda lang. Kasi sa Davao, nasanay siya sa tatay niya. Kuda-kuda lang. Ano yan? Patayin nyo na yan. Patayin na yan. Ito. Sunod to. Patay na to. Sanay sila sa ganon. Ikaw. Sige, siguro schedule mo to, no? Schedule mo to sa makalawa mo na patayin. Schedule mo to. Okay? Paano to, sir? Ito. Ayan, siguro pag bago mag Saturday, pwede na siyang patayin. Ganon lang. Masama, tol, banat boy. Kailangan hindi ka accurate pag presentation, hindi ka nag-aanda, banat boy. Ganon lang. Kailangan na wala ka. Diba? Kailangan freestyle lang. Yo, what's up, Sarah? I know you are really trouble. Freestyle. Ngot, pati projector, sinita. Tapos sasabihin niya, naka-ready. Siyempre, magre-ready silang i-present. Alam nga naman paano nila i-present yun. Tapos, papansin niyo po dito, puro ngal-ngal. Ngal-ngal. Nga-nga. Yan
Madidies, okay ba? Ha? Hoy, Chaycher, shoutout ha, one squad. One squad. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos.